Magandang araw! Welcome sa Values Education 10, Term 1, Week 13. Ngayong linggo, ating tatalakayin ang kaugnayan ng sariling pagpapahalaga at pagpaplano sa buhay. Para sa pamantayang pangnilalaman, natututuhan na mag-aaral ang pag-unawa sa sariling pagpapahalaga bilang gamay sa pagpaplano sa buhay. Para sa pamantayan sa pagganap, na isasagawa ang mga plano na nagpapakita ng wastong paghahanda sa pagpaplano sa buhay upang malinaang ang pagiging mapanagutan. Para sa layunin pampagkatuto, nakapagsasanay ng pagiging makatarungan sa pamamagitan ng patas na pakikitungo sa kapwa at pagsasaalang-alang ng makatwirang pagtatangi sa opinyon at saloobin ng iba. Pangalawa, na ipaliliwanag na ang sariling pagpapahalaga sa pagpaplano sa buhay ay nangangailangan ng ibayong paghahanda at commitment bilang moral na pananagutan. At ang linanging pagpapahalaga ngayong linggo ay ang pagiging mapanagutan. Bilang baliktanaw sa nakaraang aralin, sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa iyong sagutang papel at ibahagi sa klase. Una, bakit mahalagang magkaroon ng sariling paninindigan sa karapatang pantao? Sa paanong paraan natin na ipapakita ang paninindigan sa karapatang pantao? Bilang paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, pag-isipan ang iyong kasagutan sa mga katanungan na nasa loob ng kahon. Sa anong bagay tayo madalas magplano? Sino ang madalas nating piliin? Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Sariling pagpapahalaga. Ito ang mga paniniwala at halaga ng isang tao na nagtatakda ng kanyang mga layunin at pamantayan sa buhay. Pagpaplano. Ito ang proseso ng pagtatatag ng mga layunin at pagbuo ng mga hakbang para maabot ang mga ito. Moral na pananagutan. Ito ay ang tungkulin ng isang individual na magpasya at kumilos ng may wastong moralidad at konsensya. Kaugnayan ng sariling pagpapahalaga at pagpaplano sa buhay. Ang sariling pagpapahalaga ay isang malawak at inaasam-asam na layunin na nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kilos at nagsisilbing gabay na prinsipyo sa ating buhay. Ang pagpapahalaga ng isang tao ay nagtutulak sa kanya upang masigasig na gawin ang iba't ibang mga paraan upang makamit ang ninanais. Halimbawa, ang pagkakawang gawa o ang paglaan ng oras para sa pamilya. Kahit sino ay may kanya-kanyang mga pagpapahalaga, ngunit iba-iba ito sa bawat isa. Ang pagkakaiba-iba na ito ay bunga ng ating kultura, karanasan sa buhay, at iba pang mga bagay na nakaapekto sa atin. Kung pareho silang nagpapahalaga sa tagumpay, may isa na magtatrabaho ng husto para makamit ito sa kanilang karera. Ang isa naman ay maaaring gumamit ng ibang paraan para umangat sa trabaho. 10 uri ng pagpapahalaga na nagmumula sa iba't ibang motibasyon ayon kay Swartz noong 1992. Ang mga pagpapahalagang ito ay sinuri sa maraming bansa at natuklasang kahit magkaiba ang kultura ng mga tao, pare-pareho pa rin ang kanilang mga pagpapahalaga. Una, pagsasarili o self-direction. Halimbawa nito ay ang kalayaan at pagiging malikhain. Pag-uudyok, stimulation. Halimbawa, masayang buhay at pagiging mapangahas. Pangatlo, hedonismo. Narito ang kasiyahan at pagiging mapagbigay o self-indulgent. Pang-apat, tagumpay o achievement. Pagiging ambisyoso at pagiging matagumpay. Panlima ay kapangyarihan o power. Halimbawa, kayamanan o otoridad. Pang-anim ay ang seguridad o security. Nandiyan ang kaayusan sa lipunan, seguridad ng pamilya, at kalinisan. Pang-pito ay ang pagsunod o conformity. Nandiyan ang pagiging magalang,
disiplina sa sarili, at pagkakaroon ng paggalang. Pangwalo ay ang mga tradisyon. Una ay ang paggalang sa mga tradisyon at pagiging maayos at mapagkumbaba. Pangsyam ay ang kabutihan. Halimbawa nito ay ang pagiging tapat at responsable. Narito rin ang pagiging matulungin at mapagpatawad. Pangsampu ay ang universalismo o universalism. Narito ang pagkakapantay-pantay, karunungan, mundong mapayapa, pagkakaroon ng katarungan sa lipunan, at ang pagprotekta sa kalikasan. Ang listahan ng mga pagpapahalaga ay maaaring walang katapusan, ngunit ipinakita ng pananaliksik na karaniwan ay maisasama ang isang halaga sa isa sa mga 10 uri na nabanggit. Walang tiyak na listahan ng mga pinakamahusay na halaga sapagkat ang bawat isa ay may natatanging kahalagahan para sa sarili. Kahalagahan ng pagpaplano sa buhay at commitment sa pagsasakatuparan nito bilang bahagi ng moral na pananagutan. Ang pagpaplano ay isang proseso ng pagtatakda ng mga layunin, pagbuo ng mga estratehiya, at paglalahad ng mga gawain at oras upang matupad ang mga layunin. Ito ang proseso ng pagpapasya ng detalyado kung paano gawin ang isang bagay bago ka talaga magsimula gawin ito. Nagsisimula ang pagpaplano pagkatapos isilang ang ating mga pangarap, pangangailangan, mga nais, at mga ideya sa buhay. Sa bawat aspeto ng ating buhay, mahalagang papel ang ginagampanan ng pagpaplano. Ang pagpaplano para sa iyong buhay ay isang mahalagang aspeto ng sariling pagpapahalaga. Sa pamamagitan ng pagpaplano, ipinapakita mo sa iyong sarili na ikaw ay mahalaga at karapat-dapat sa isang mas magandang hinaharap. Sa pagtatakda ng mga layunin at pagpaplano kung paano ito makakamit, binibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataon na magtagumpay at magkaroon ng mga bagay na nagpapasaya. Ang pagpaplano ay isang mahalagang bahagi ng moral na pananagutan sapagkat ito ay nagpapahiwatig ng pagiging responsable at maingat sa pagtupad ng ating mga tungkulin at layunin sa buhay. Ito ay hindi lamang simpleng gawaing teknikal, kundi isang moral na pananagutan na nagpapakita ng ating dedikasyon at kahandaan na harapin ang mga hamon at pagkakataon. Sa pamamagitan ng pagpaplano, nagiging mas epektibo tayo sa pagtahak sa mga landas ng trabaho, bokasyon, at pagpapamilya. Tinitiyak nito na tayo ay may commitment at may paninindigan sa pagtupad ng mga ito. Ito ay bahagi ng moral na pananagutan dahil ito ay nagpapakita ng ating dedikasyon at kahandaan sa ating mga salita at pangako. Sa pagsasakatuparan ng mga plano, ipinakikita natin ang ating integridad at pagiging tapat sa ating mga sarili at sa iba. Sa makatwid, ang pagpaplano at ang pagtupad ng mga ito ay mahalagang bahagi ng ating moral na pananagutan. Ito ay nagpapakita ng ating pagiging responsableng mamamayan at pagpapahalaga sa tamang pag-uugali at paggawa ng tama. Sa pamamagitan ng pagpaplano at pagsasakatuparan nito, nagbibigay tayo ng halimbawa ng maayos na pag-uugali at pagiging mapanagutan sa ating sarili at sa lipunan. Palangkas ng wastong paghahanda sa pagpaplano sa buhay. Ang pagpaplano ay inilalarawan bilang ang proseso kung saan itinatakda ng isang tao ang kanyang mga layunin para sa hinaharap. Nakikita rin ang pagpaplano bilang isang kognitibong aspeto ng pag-asa sa hinaharap, isang konseptualisasyon kung paano iniisip at ano ang gagawin ng bawat individual ang hinaharap. Bukod dito, ang pagpaplano ay nagpapakita ng kagustuhan at positibong damdamin tungo sa kanilang hinaharap at nagbibigay ng positibong pag-asa para sa hinaharap. Sa pagharap sa hamon ng pagpaplano ng ating mga buhay, mahalagang magkaroon ng maayos na balangkas upang matiyak na ang mga hakbang na ating gagawin ay tama at wasto. Una, magtakda ng layunin. Isaalang-alang ang mga nais mong makamit at magtakda ng konkretong layunin.
Ang pagtakda ng layunin ay nagbibigay ng masusing plano at gabay sa bawat hakbang na gagawin. Pangalawa, tukuyin ang sariling kakayahan. Mahalaga ring suriin ang mga kakayahan at kasanayan sapagkat ito ang magiging pundasyon sa pag-abot ng mga plano. Kilalanin ang mga aspeto na maaaring gamitin upang mapalapit sa mga ninais. Pangatlo, magbigay ng prioridad. Masusukat mo kung aling mga layunin at aspeto ng buhay ang pinakaimportanteng pagtuunan ng pansin. Ang pagbibigay ng prioridad ay nagtuturo kung alin ang dapat mong unahin at pagtuunan ng pansin. Pang-apat, tukuyin ang halaga. Alamin ang iyong mga prinsipyo at halaga, sapagkat ito ang magiging gabay sa iyong mga desisyon at pagkilos. Ang pagkilala sa mga halaga ay nagbibigay daan na magpasya ng tama at maipatupad ang iyong mga layunin ayon sa iyong mga paniniwala. At panglima, magplano ng aksyon. Isalaysay ang isang konkretong plano ng aksyon na naglalaman ng mga hakbang na kinakailangan upang maabot ang iyong mga plano. Ang isang maayos na plano ng aksyon ay nagtuturo sa iyo ng mga konkretong hakbang na iyong gagawin upang makamit ang iyong mga nais sa buhay. Hanggang dito na lamang. Kita tayo sa susunod na aralin.